Kung sa ibang lugar mga birds, mga basura at mga dumi ang nadadala ng mga baha, dito naman sa lugar na to mga birds ay mga biyaya. Dahil sa malakas na agos at malabong tubig ay kasabay rin nito ang mga alimango, hipon, alimasag at iba't ibang uri ng mga isda. At dahil malalagaw at matataas na itong mga tanim ko ng kamatis mga birds ay ginawan ko na kaagad ito ng balag. Mga birds, gagawa nga pala ako ng balag para sa mga tanim ko ng kamatis. Kasi mga birds, natutumba na sila mga birds kapag lumalakas yung hangin kasi matataas na sila at malalago lang mga birds. So itong dalawang plat na to, gagawan ko ngayon ng balag. Itong pahaba at yung dalawang pabilog mga birds na to ay gagawan ko ng balag para di na sila mga birds matumba kapag malakas yung hangin. At panay ulan ngayon dito sa amin mga birds, kapag lumalapat yung dahon ng mga kamatis sa lupa ay may tendency na masira. Ito mga birds. Sunod-sunod nga mga birds ang ulan dito sa amin, halos magdadalawang linggo na at halos araw-araw talaga mga birds umuulan. Kaya itong mga tanim ko ng kamatis ay unti-unti nang dumadapa sa lupa dahil malalago na ito at matataas na. Ito yung mga kamatis na pinahiga ko mga birds nung mga nakaraang araw. Ang puno na to mga birds ay dito nang galing oh. Yan, mga isa, dalawa. Mahigit 2 dangkal to mga birds mula sa kanyang pinakapuno talaga. Tapos pinahiga ko papunta dito. At ito na mga birds tumayo na naman ulit. Tapos itong isa naman, tulad nito, ang puno nito mga birds ay galing dito, papunta dito. At ito naman, galing dito, papunta dito sa gitna. So nagtagpo na sila mga birds sa gitna. Yan, matataas na. Kaya, isang linya na lang mga birds ng balag ang gagawin ko. Gumawa lang nga pala ako dito mga birds ng mga butas para lagyan nito mga poste. Kadalasan kasi sa mga tanim natin na kamatis mga birds ay tumataas ito kaya kailangan ito ng balag upang maitali ito at hindi ito mabuwal o matumba kapag malakas yung hangin o panay ulan. Bali dito sa plata to mga birds ay naglagay lang ako ng 3 poste at nagpunit lang ako nitong lumang screen sa maliliit na parte mga birds at pinagdugtong-dugtong ko lang ito at ito yung gagawin kong pangtali dito sa mga poste na itatali ko naman sa mga tanim na kamatis. Kaya wala tayong gastos dito mga birds sa paggawa natin ng balag kasi itong mga kahoy naman ay kinuha ko lang ito sa mga sanga ng mga puno ng kahoy dito sa paligid at ito namang screen ay di na rin ito ginagamit dahil luma na kaya libre lang mga birds yung nagagawa nating balag dito sa garden. Bali ang ginawa ko dito mga birds ay naglagay lang ako ng tali sa itaas at sa ibaba at ito na rin yung magsisilbing kakapitan mga birds ng pangtali dito sa mga puno ng mga kamatis. Buti na nga lang mga birds at di nasisira yung mga tanim ko dito na kamatis kahit araw-araw mo ulan. Sa pagkakaalam ko kasi itong mga kamatis ay tinatanim ito kapag tag-araw. Yun nga lang ay paiba-iba na ngayon mga birds ang takbo ng panahon. Ang klima sa atin ay dapat ngayon ay summer na pero tag-ulan pa rin. Ang kagandahan lang mga birds ay di na tayo magdidilig araw-araw. Pero pabor naman ito mga birds para sa mga kababayan nating mga farmers lalo na sa mga kababayan nating walang sariling irigasyon ng tubig ay talagang napaka-blessings ng ulan. Tapos ko na nga itong unang plat mga birds na ginawan ko ng balag at lumipat naman ako dito sa kabila para ito naman ang gawan ko ng balag. 4 na plat kasi yung tinaniman ko ng kamatis mga birds, 2 pahaba at 2 bilog. Kaya't sana lang ay tuloy-tuloy ang magandang tubo nito para marami-rami naman yung ma-harvest natin. Yan mga birds, tapos na tayo sa 2 plat. Kulang na lang dito yung ganito. Wala na tayong poste. So yung tanim natin dito mga birds, hahanapan pa natin mga birds ng mga poste at saka yung mga pantali. Yan. Tapos ang doon sa kabila, 2 plat lang muna mga birds yung nalagyan ko ng balag kasi kulang tayo sa kahoy at yung panali, maghahanap ako nito mga birds. Tamang-tama naman mga birds, nang pauwi na ako ay nadaanan ko itong kapitbahay namin mga birds na nagpipili ng mga alimasag, isda at mga hipon, mga sugpo at mga alimango mga birds na nakuha niya dito sa may gitna ng ilog. Napakalakas kasi ng agos ngayon at napakalabo ng tubig dito sa ilog. Gawa ng panay ang ulan dito sa amin. Halos araw-araw mga birds kaya ang ginawa niya ay naglagay siya ng lambat dyan sa gitna at dito mga birds pumapasok yung mga isda at mga alimasag, lalo na mga sugpo mga birds, malalaki na yung mga sugpo at mga hipon. Napakaganda at napaka-effective talaga na ideya ang naisip ng kapitbahay namin na itong mga birds kasi nag-aantay lang siya dyan sa mga ng 10 to 15 minutes mga birds para pandawin itong lambat niya at ito na nga mga birds yung pangatlo niyang pandaw at napakaraming huli nito at ang kagandahan pa nito mga birds kahit malakas yung agos ng ilog ay hindi naman delikado kasi mababaw lang at dadalhin niya naman ito pa uwi mga birds para ilipat sa palanggana at pagpipilian ito mga birds ihiwalay itong mga limasag, mga sugpo, mga hipon at saka yung mga isdang hito kasi ang daming isdang hito mga birds na masakit yan kapag nakatinik. Madami-dami din yung huli niya na iba't ibang uri ng mga isda mga birds kaya paldo na talaga sa makapag-ulam na makakabenta pa kaya bumili nga ako dito mga birds sa halagang 50 pesos ay napakarami ng pang-ulam nito mga birds talagang bastante na sa umagahan. Sa unang tingin mo nga mga birds, kala mo mga dumi at mga basura lang yung nakakuha niya sa lambat pero nakahalo dito mga birds itong mga pang-ulam na napakasarap, sariwang-sariwa at libre lang na nahuhuli mga birds dito sa ilog.